Sino ang Pilipina na gustong i-online sila ng hindi nila alam? Walang Pilipina na nangangarap na i-online ang katawan nila. Tapos gagawin ka nilang tau-tauhan dito sa country na to at yung trabaho mo, imagine yung trabaho ko guys, tagalinis. Never akong nag-isip na mangulikta ng lalaki na may asawa ako. Ay, hindi ako nangarap guys na ipakita online ang katawan ko. Pero yung i-online nyo ako nang hindi ko alam, aba. Hindi nyo ba alam kung anong batas sa Pilipinas ang nilalabag nyo para ipabastos ang isang Pilipinang kagaya ko? Nagdalaga ako, hindi ako nangulekta ng lalaki. Yes, I have friends or cousins, they are a boys, yes. But I'll never think that, make together something different that it makes my life embarrass. Oh my God! I-online nyo yung isang tao dahil gusto nyong kumita ng salapi. Hindi nyo tinatanong, Rogelia, okay lang ba sa'yo na i-online ka namin? Kahit siguro bigyan nyo ako ng kalahati, hindi ako papayag. Kalahati ng kita nyo, hindi ako papayag. Bakit? Hindi ko pinangarap na maraming lalaki ang makakita ng katawan ko. Dahil kung maligo ako sa ilog namin, nakadamit ako. Yes. Uuwi ako sa bahay nang mayroon akong towel na nakapulupot sa aking katawan. Yes. Pero yung ipakita nyo ng maraming taon ang katawan ko for fun only. Hello? Bakit hindi nyo gawin sa anak nyo? O sa sarili nyo? Kung nakakatuwa ba na milyon-milyon na tao, pinagpipiestahan ka dahil inu-online ka nila. Ang tanong, pumapayag ba ako sa gusto nyong mangyayari? Dahil sa totoo lang, nagmukha akong tanga ng maraming taon eh. Nagtataka ako kung bakit ako pinagtatawanan ng milyong-milyong mga Pilipino kapag nakita nila ako in person. Pero alam nyo ba guys, hindi ako nangarap na maging ganun eh. Sa totoo lang, nagpaka-faithful ako sa na yan. Yes, in how many years? I do my best para maging matino ang buhay namin. Totoo yan. Pero yung ipagsigawan nyo sa buong mundo, sa maraming tao, na ako ay isang ganyan lang, excuse me, ang trabaho ko sa country nyo ay cleaning assistant. That's my job because I don't have any choice to have another kind of job. No one give me a chance. The reason why I choose to work as a cleaning assistant, yes, I did. Pero yung internet nyo ang katawan ko, for fun only, because it's not for fun. Because of biggest money that you want to earn. Hindi nakakatawa, no? It's not funny for me. You know what? Filipina people, we didn't do that. There's a law in Philippines that you cannot watch Filipina if they are there inside the toilet or there inside their rooms. Pwede kung talagang gusto nyo talagang malaman kung sinasaktan ko ang anak ko, alam nyo kung anong gagawin nyo? Pwede nyo naman interviewin ang anak ko dahil malaki na yan eh. Diba sabi ko dati, you can make her interview so you can find out if I abuse my daughter. How can I do that? She is my wish. Wish that it's come true. Pero alam mo saan ako natatakot? Na madamay-damay ang buhay niya. Pero sa totoo lang damay-damay eh. Buhay niya, buhay ko. Ayun nga. It's a shit. They make it shit only. Hindi nakakatuwa, no? Walang nakakatuwa, guys. At hindi ako natutuwa. Bakit? Babae ang anak ko. Alam mo kung ano ang sinabi ko dati? Ang naranasan ko, ayaw kong maranasan niya. Yung gaganituhin niyo ako, ayaw kong maranasan niya. Kaya ang reason kung bakit ako bumalik sa country ito. Para proteksyonan sana ang anak ko. Pero grabe no, kapag babae ka, wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa kasi kaya kanilang tiris-tirisin kung kailan kanilang gustong tirisin. Ganun nga guys ang nangyari sa buhay ko guys. Nang maraming taon. At wala ako guys, wala akong idea kung paano ko sila i-stop. Yes. Hindi mo ma-stop guys ang kademonyuhan nila. Dinaig pa nila ang sindikato
Kung kumilos, yes. Lahat ng high-tech na gamit, ginagamit nila para malinis. Malinis guys, malinis ang krimen na ginagawa nila. As kung sa tingin nyo, ay makikitil nyo ang buhay ko dahil uuwi ako ng gabi, nagkakamali ka. Ipapahanting ko kung sino. Kung sino ang tutuda sa akin. At wala akong pakialam kung pinaka-importanting tao ka dito sa Denmark. May nilabag kayong batas, dapat panagutan nyo. Yun ang hinihiling ko. Gobyerno sa gobyerno. Yun guys ang kailangan ko. Batas. Kung paano malaman ang katotohanan. Dahil sa lahat ng mga ginagawa nila, lahat guys nilihim nila sa akin. Ginawa nila akong kasi na-stress ka lang. Kailangan mo ng medicine para makatulog ka. Oo nga guys, sa totoo lang, binibigyan nila ako ng medicine. Lagi akong pagod. Lagi akong inaantok. Kaya yung buhay ko ay sa trabaho maglinis, dito sa bahay maglinis dito, mag-alaga sa anak ko, lahat ng gawaing bahay na gagawa ko pa rin naman. Na yung obligasyon ko nagagawa ko pa rin naman. Pero alam mo kung ano yung gusto ko ay makawala sa poder ni Mons. Kasi alam ko hindi niya ako kayang proteksyonan eh. Hindi niya ako kayang alagaan bilang asawa niya. Ako kaya ko siyang alagaan bilang asawa ko. Ay siya, wala siyang pakialam sa akin, pati sa anak ko guys. Alam mo yung anak ko, muntik na yung madisgrasya na maraming beses. Una, nung pumunta kami sa Repark, nag-tour kami sa Repark guys. Alam mo, bit-bit niya ang basket, akala ko hinahawakan niya yung anak ko ng maayos. Muntik na yung tumambling, muntik na mahulog yan, yes. Baby pa noon si Abby, I think she is 4 months only. 4 months, 5 months, mga ganon. Alam mo sa sobrang inis ko, yes, kinuha ko yung anak ko. At alam mo kung anong nasa utak ko? Pag nadisgrasya ang anak ko, papatayin ko siya sa hampas, sa harap ng maraming tao. Bakit? Hindi ko nilabas ang anak ko sa mundong ito para malaglag o masaktan. Pangalawa, nasabit ang paa niya sa doorknob. Napaka-unresponsibility niyang klaseng tatay. Hindi niya kayang alagaan ang anak ko. Hindi niya kayang alagaan ang anak ko. Alam mo yung paa niyan dati? Akala ko napilay, hinilot ko. Hinilot ko dahil alam ko kung paano hilot-hilutin. Yes, hinilot-hilot ko. Alam mo yung naman, may marami silang ginawa na gusto kong malaman. Gusto kong makita lahat ng video kung paano sila nagbabantay sa akin. Ako binabantayan nila? Si Mons, hindi nila i-report kung paano nadidisgrasya ang anak ko. At yun pa guys, alam mo yung auto-stall na pang baby? Diyos ko, nalaman ko guys, nagpapaharurot kami ng sasakyan. Malayo na kami sa Ohos, natuklasan ko. Walang seatbelt ang anak ko. Diba? Kung lumipad ang anak ko guys, patay na. Pero alam mo masasabi ko, there's an angel para si Abby. I-keep siyang safe. Natuklasan ko guys, walang seatbelt ang anak ko. Ayang lalaking yan, sa totoo lang, gumagawa siya ng bagay para madisgrasya ang anak ko eh. Tapos, doon sa Brusin. May parking area doon na gaganon ka, aakyat ka. Kakapanganak ko pa lang nun. Baby pa lang si Jeanine. Pero alam mo, maraming pwedeng parkingan. Doon siya nagpark sa taas ng Brusin. Alam mo yung kotse, humarurot pababa yan. Diyos ko, yung nervyos ko guys, kasi una, may baby ako. Wala siyang pakialam guys. Yung bit-bit ko ang anak ko na may snow. Bit-bit ko dahil kapag siya baka mamaya bumagsak pa ang anak ko at matigok. Diba? Hindi madaling manganak eh. Kabaylan ang hukay ng isang babae. Ng katawan niya ay nasa hukay kapag nanganganak siya. Maraming beses guys na nadisgrasya ang anak ko. Doon sa school sinabuyan ng buhangin ang ulo. Alam nila na padating ako guys, pero ayaw nilang yung ipakita. Iminomonitor nila kung ang nanay padating at gagawa sila ng kalukuhan sa anak ko. Yes guys, tinitistingan nila ang pasensya ko ng maraming taon. Doon na naman sa Lingbe. Ayun na naman guys, binitbit na naman nila ako sa mental hospital. Paskong Pasko.
imbis na nag-i-spend ako ng time together with my daughter, ayun guys, I spend time together with, people there, they have a problem in their brain. Honestly, I didn't enjoy. I didn't enjoy because my happiness is I have a time together with my daughter. Yeah, that's my happiness in Denmark. Yun, binitbit nila ako doon. Nagstay ako doon almost 1 week. Kahit wala akong sakit, guys. Wala akong sakit. Alam mo naman, di ba? Thinking how to teach Jeanine without her mom. Alam mo, yung anak ko, umiyak ng umiyak yan. Umiyak ng umiyak. Sinundo ako, guys, umiiyak. Umiiyak, Mama. Do you go home now? Do you go with me? Ganon. Alam mo, sumasakit ang dibdib ko kapag nakikita ko ang anak ko na tumatawag ako. Umiiyak, video call. Umiiyak siya, guys. Sinasabi niya na, minfale wa my aunt. O, diba? Her fathers make her, I don't know, hurts. It's like that, Mons hurting her in English. At tapos guys, alam mo yung nakakapagtaka, hanggang dito guys, sinusundan nila kami. Tapos guys, hindi nila mapatunayan na sinasaktan ko ang anak ko. Hindi nila mapatunayan. Alam mo, sa totoo lang, sa 13 years old, napalo ko anak ko last year. Pinalo ko dito. Ginanan ko. You're stubborn. You didn't listening. Yes, I did. Pero alam mo, kapag pinapagalitan ko ang anak ko, sumasakit ang dibdib ko, umiiyak ako. I said, sorry anak. Sorry. Kung sinasabihan ko, pag sinabi ko na bati na tayo, maya-maya yan, masama ang loob niya, pero maya-maya yan, okay na kami. Paulit-ulit guys, no? Paulit-ulit ang senaryo ng buhay ko kung paano nila. Ay, kailangan kasi ganito, inisin natin ang inisin si Rogelia. Pagdating yan sa anak niya, for sure, ang resulta, hina-high blood yan kapag ginaganyan natin. Ganon guys ang buhay ko. Ganon ang ganon. At awang-awa ako sa anak ko dahil alam mo yun, gusto ko kasing buhay ni Jeanine ay may mga, alam mo na, kalaro, kabarkada ng mga pinsan niya. Pero dahil nandito siya sa Denmark guys, wala din ako magagawa. Pero yun guys, ikinikwento ko na ngayon kung anong nangyari sa buhay ko na maraming taon. Dahil yun nga yun guys. Tapos guys, ito pa ha, nung baby si Abby, nakikinig ako ng ng radyo. Ay, pinagtatawanan nila si Mons, pati si Abby na dadamay. Nakikita nila guys eh. Pero alam mo kung ano yung kinaiinis ko? Oo nga, pinagtatawanan nyo nga. Alam mo yung lalaki na yung katawa-tawa nga talaga yan. Pero alam mo, di ba, binabantayan nyo ng kumon para proteksyonan ng bata. Dapat, di ba, pinupuntahan nyo. Puntahan nyo, Mons, huwag mong gawin yan. Ganito ang gawin mo. Kasi sa totoo lang, yung ganyan mo yung bata, bawal yun dito, ganyan, kung ano man yun, dahil hindi ko nakikita. Alam mo, nagtatrabaho ako, guys, yung utak ko nasa anak ko. Kaso lang, dito sa Denmark, kailangan mong magtrabaho para mabuhay. Hindi ka pwedeng lalampa-lampa kasi kapag lampa ka, pauuwiin ka ng Pilipinas. Pero sa sitwasyon ko, guys, hindi ako lampa eh. Sanay ako sa trabaho. Imagine, kakapanganak ko pa lang naglalakad-lakad ako guys para hindi ako mabinat. At yun guys, ang pinagtataka ko guys, 1 day pa lang ang anak ko guys, hinahawakan na nila sa kamay, pinalalakad-lakad ng doktor. O di ba? Newborn baby guys, hinahawakan nila sa kamay para maglakad ng ganyan. Sa isip-isip ko lang, mabali lang ang anak ko, tangina, nanggigigil na ako sa inyo. Ang baby sa Pilipinas, dahan-dahan na ginaganon, inaangat, tapos hiniheli-heli ng nanay. Pero kayo ay nahawakan nyo sa kamay ang anak ko, tapos pinalalakad-lakad nyo na parang gusto nyo pitos pa lang, pinalalakad-lakad nyo na sa mundo. Ayun nga guys, yung mga experiment nila na hindi nakakatuwa. Ini-experiment kami kung paano kami magnanay pati sa katawan namin. Kung paano nila sisirain ang katawan namin at kung paano kami makaligtas. Sa sobrang talino ng mga tao dito guys, hindi ko alam eh. Kung anong klaseng utak mayroon sila. Diba saan ka nakakita guys, na baby pa lang pinalalakad na nila. Hawakan sa kamay, pinalalakad-lakad. Sabi kong ganun, baka mapilay ang anak ko. Sabi niya, hindi, okay lang yan. Sabi niya ganun. Okay lang daw. Kaya hinayaan ko naman, alam mo yung anak ko, nag-step naman siya, siguro mga 2 step.
Di ba, baby pa yan. Ayun nga guys, nakakaano no. Pero totoo yun guys, nangyari sa buhay ko at nangyari sa buhay ng anak ko.